Hindi kailanman sumagi sa isipan ni Miguel Altamirano na ang pinakamatinding balakid sa kanyang bilyon-bilyong proyektong paraiso ay hindi ang pundasyon, hindi ang mga permiso mula sa gobyerno, kundi ang amoy, ang masangsang na alingasaw ng nabubulok na basura na tila isang halimaw na gumagapang mula sa katabing bundok ng dumi. Isang lugar na may mapait na pangalang Dump Site Paraiso. Sir Miguel, may problema tayo sa Soil Stability Report, sabi ng kanyang inhinyero, si Dennis, habang pinupunasan ng pawis sa noo sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Kailangan nating patibayin pa ang retaining wall. Nakatayo sila sa gilid ng Paraiso Verde, ang pinakaambisyosong proyekto ni Miguel, isang eco-luxury resort sa Batangas. Ngunit habang tinititigan niya ang mga blueprint, mga larawan ng infinity pools at luntiang hardin, ang tanging nakikita niya ay ang dambuhalang bundok ng basura sa kabilang bakod, isang malupit na paalala ng mundong pilit niyang itinatago sa kanyang mga kliyente. Gawin mo, Dennis. Walang problema sa gastos. Tiyakin mong matapos yan bago dumating ang tag-ulan. Tugon ni Miguel, ang boses ay malamig at mariin. Hindi inaalis ang tingin sa basurahan. Doon, sa gitna ng karagatan ng mga itim na supot at dumi, may nakita siyang gumagalaw. Isang maliit na bata, marahil 5 o 6 na taong gulang, payat at nakayapak, maingat na humahakbang sa mga bubog habang may kinakalkal. Napailing si Miguel, isang iling ng awa at pagkayamot. Awa para sa bata at yamot dahil ang larawan ng kahirapan ay napakalapit sa kanyang paraiso. Ibabalik na sana niya ang atensyon sa inhinyero ng isang sigaw ang pumunit sa hangin. Puno ito ng dalisay na desperasyon, isang tunog na kayang durugin ang kahit anong puso. Inay, inay, gumising po kayo. Huwag niyo akong iwan, inay. Natigil ang lahat. Tila ang buong mundo ay huminto upang pakinggan ang pagtangis ng isang bata. Mabilis na tumakbo si Miguel. Nilundag ang bakod na yero. Ang amoy ay 10 beses na mas matindi, isang pisikal na dagok na nagpahirap sa kanyang paghinga. Narating niya ang bata na nakaluhod sa tabi ng isang babaeng halos hindi na makita sa ilalim ng mga basag na sako. Tulungan niyo po ako. Hikbi ng bata. Ayaw na gumalaw ni inay. At doon, nakita ni Miguel ang babae. Ang balat ay naninilaw, ang mga buto ay bakat na bakat. Ngunit kahit sa bingit ng kamatayan, isang kamay niya ay mahigpit na kakapit sa damit ng bata. Isang kilos ng pagprotekta hanggang sa huling hininga. Isang alon ng galit at awa ang bumalot kay Miguel. Galit sa isang sistemang hinahayaan ang ganitong mangyari. Awa para sa mag-ina. Lumuhod siya at marahang hinawakan ang leeg ng babae. Mahina, halos hindi maramdaman, ngunit naroon pa ang pulso. Buhay pa siya. Miss? Miss, naririnig mo ba ako? Ginamit niya ang panyo mula sa bulsa upang dahan-dahang punasan ng dumi sa mukha nito. At nang maalis ang isang bahagi ng putik, nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Hindi dahil sa karumihan, kundi dahil sa pagkakakilanlan. Kilala niya ang mukhang iyon. Kahit na hinagupit ng gutom at pagdurusa, kilala niya ang mga matang iyon, ang hugis ng mga labing iyon. Elara? Isang pabulong na tanong, puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Si Elara Santos, ang dating katulong sa mansyon ng mga Altamirano na nagtrabaho para sa kanila sa loob ng halos 10 taon. Ang parehong Elara na laging pinapagalitan at iniinsulto ng kanyang inang si Doña Victoria sa harap ng lahat. Tinatawag na boba, walang silbi, at matamad. Ang parehong Elara na bigla na lang naglaho. 6 na taon na ang nakalipas dahil, ayon sa kanyang ina, nagnakaw ito ng alahas at tumakas. Isang kwentong hindi kailanman kinwestiyon ni Miguel. Tinanggap niya lang at nagpatuloy sa marangyang buhay. Ngunit ngayon, dito sa impyernong ito, sa harap ng nag-aagaw buhay na katawan ni Elara, ang kasinungalingang iyon ay gumuho. Isang matinding bigat ng pagkakasala ang dumagan sa kanyang dibdib na parang suntok.
Dahan-dahang gumalaw ang mga mata ni Elara. Nagtagpo ang kanilang paningin. Sa una ay may bahid ng kalituhan. Pagkatapos ay pagkakilala. At sa huli, isang dalisay na takot na gumuhit sa kanyang mukha. Sinubukan niyang gumalaw palayo. Huwag. Isang halos hindi marinig na tinig ang lumabas sa kanyang mga tuyong labi. Huwag mong sabihin sa kanya. Isang pakiusap na mas masakit pa kaysa sa sigaw ng bata. Kanino? Tanong ni Miguel, ngunit alam na niya ang sagot. May isang tao lang na kinatatakutan ng lahat sa ilalim ng bubong ng mga Altamirano. Kalma ka lang, Elara, sabi ni Miguel, sinubukang pakalmahin ang nanginginig na babae. Walang mananakit sa inyo. Pangako. Bumaling siya sa kanyang mga tauhan sa kabilang bakod. Ang kanyang boses ay naging isang utos na puno ng awtoridad at pagmamadali. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon din. Walang alinlangan niyang hinubad ang mamahaling blazer at maingat na ikinumot sa marupok na katawan ni Elara. Isang maliit na handog ng init at dignidad sa gitna ng karumihan. Ang batang lalaki, si Leo, ay napakapit sa braso ni Miguel. Ililigtas niyo po ang nanay ko, di ba? Mangako po kayo, pagmamakaawa ng bata. Lumunok si Miguel, nararamdaman ang pagbara sa lalamunan. Hinaplos niya ang magulong buhok ng bata. Oo, ililigtas ko siya. Pangako ko, yan sayo. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang ambulansya. Mabilis na kumilos ang mga paramedic. Malubhang malnutrisyon, matinding dehydration. Sabi ng isa sa kanila, kailangan na siyang dalhin sa ospital. Sasama ako. Mabilis na sabi ni Miguel. Binuhat niya si Leo. Sa sasakyan ko kami. Sundan niyo na lang ang ambulansya. Utos niya sa kanyang driver na tulala pa rin. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa isang pribadong ospital, tahimik si Leo sa likod. Si Miguel naman ay nakatingin sa daan, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Paano humantong si Elara sa ganito? At ang bata? Sino ang ama? Habang papalapit sila sa malinis at modernong gusali ng St. Luke's Medical Center, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kalooban ni Miguel. Ang pakiramdam na ang paraisong kanyang itinatayo ay nakatuntong sa pundasyon ng isang impyernong hindi niya alam na umiiral. Isang impyernong maaaring itinayo mismo ng kanyang pamilya. Ang pakiusap ni Elara ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang babala ng katotohanang mas madilim pa kaysa sa basurahang kanilang iniwan. Huwag mong sabihin sa kanya. Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong antiseptic, gamot, at tahimik na pagdurusa ay isang malaking ginhawa mula sa basurahan. Ngunit hindi nito nagawang pakalmahin ang nagngangalit na bagyo sa isipan ni Miguel. 3 oras siyang nagpabalik-balik sa pasilyo ng emergency room. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos na Italiano ay malakas na tumutunog sa sahig na kumikinang. Kinansela niya ang lahat ng meeting. Ang mundo ng negosyo ay biglang nawala ng kulay. Nang sa wakas ay lumabas ang isang doktor, agad siyang napatayo. Kayo po ba si Mr. Altamirano? Ako nga. Kumusta na sila? Bumuntong hininga ang doktora. Stable sa ngayon, pero napakadelikado ng kalagayan niya. Severe malnutrition, anemia, multiple skin infections. Ang katawan niya ay bumibigay na. Ang bata, si Leo, ay malnourished din, ngunit mas malakas ang resistensya. Palaban siya. Gawin ninyo ang lahat, mariing sabi ni Miguel. Walang problema sa gastos. I-bill ninyo lahat sa kumpanya ko. Tumango ang doktora, pagkatapos ay nag-atubili. Mr. Altamirano, may mga lumang peklat sa likod at braso niya. Mga marka ng paulit-ulit na pananakit. Matagal na itong nangyari, pero malalalim ang mga peklat. Tinitigan siya ng doktora na para bang sinusukat ang kanyang reaksyon. Kilala niyo po ba siya? Nanigas ang panga ni Miguel. Dati siyang kasambahay ng pamilya ko. Ang simpleng pag-amin na yon ay parang lason na dumaan sa kanyang lalamunan. Matapos masigurong nasa maayos na silid,
na sina Ilara at Leo. Nagpaalam si Miguel, ngunit hindi siya umuwi para magpahinga. Umuwi siya para sa isang digmaan. Ang mansyon ng mga Altamirano sa Forbes Park ay isang monumento ng kapangyarihan at lumang yaman. Ngunit para kay Miguel sa gabing yon, ang bawat poste ng marmol at kumikinang na chandelier ay simbolo ng isang malaking kasinungalingan. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Victoria Altamirano, sa malawak nitong sala. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silyang may mataas na sandalan na parang isang trono, may hawak na kupita ng brandy. Sa edad na 65, si Victoria ay larawan ng walang kupas na kagandahan at bakal na kontrol. "Miguel, darling," sabi niya nang hindi lumilingon. "You're late. Akala ko may dinner meeting ka?" "Kinansel ako," tugon ni Miguel. Ang boses ay mababa at puno ng tensyon. Tumayo siya sa gitna ng sala. Doon lang lumingon si Victoria. Tinitingnan ng anak mula ulo hanggang paa. Ang maruming sapatos, gusot na damit, at ang apoy sa mga mata nito. "Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Para kang nakipagbuno sa baboy." "Mas malala pa, ma. Galing ako sa dump site." Tinaas niya ang kilay. "Sa dump site? Para saan? Nagre-research kung paano mamuhay ang mga hampas lupa?" May bahid ng pangungutya sa kanyang tono. "May natagpuan ako roon," patuloy ni Miguel. "Isang taong kilala nating dalawa." Pinanood niya ang reaksyon ng ina. Walang pagbabago. "Natagpuan ko si Ilara Santos." Sa pagbanggit ng pangalan, isang halos hindi mapapansing kislap ang dumaan sa mga mata ni Victoria na agad ding nawala. "Ilara? Sino yon?" Pamilyar ang pangalan. "Isa sa mga dating katulong," diin ni Miguel. "Yung inakusahan mong nagnakaw ng alahas mo, 6 na taon na ang nakalipas. Yung sinabi mong tumakas." "Ah, yung magnanakaw," sabi ni Victoria, inikot ang brandy sa kupita. "Anong meron sa kanya? Pinahuli mo na ba? Panahon ng pagbayaran niya ang kasalanan niya." "Nasa ospital siya, ma. Nag-aagaw buhay." Hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ni Victoria. Araw-araw may namamatay, Miguel. Lalo na ang mga taong gumagawa ng maling desisyon sa buhay. Isang ugat ang pumintig sa sentido ni Miguel. Hindi siya nag-iisa. May anak siya, isang 5 taong gulang na bata. Nandoon yung bata, nagmamakaawa sa kanyang huwag mamatay. Dito na tuluyang ibinaba ni Victoria ang kanyang kupita. Tinitigan niya si Miguel, ang mga mata ay naniningkit na parang sa isang ahas. "At anong kinalaman ko riyan? Sakto sa edad, hindi ba? 6 na taon siyang nawala. Ngayon, may 5 taong gulang siyang anak. Buntis siya nang umalis siya, tama?" Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. "Ang babaeng yon ay isang haliparot," biglang sabi ni Victoria. Ang boses ay puno ng kamandag. Nakikipagtalik siya sa mga gwardiya, sa mga driver. "Kung kaninong bastardo man yan, wala akong pakialam." "Takot siya sa'yo, ma," sigaw ni Miguel, hindi na napigilan ng sarili. Nang makita niya ako, ang tanging naibulong niya ay, "Huwag mong sabihin sa kanya." "Ikaw ang tinutukoy niya. Anong ginawa mo sa kanya?" Dahan-dahang tumayo si Victoria. Nagmistulang reyna na hahatol sa isang rebelde. Lumapit siya kay Miguel. Ang mga mata ay nagnininga sa malamig na apoy. "Ginawa ko ang nararapat para protektahan ang pamilyang ito, ang pangalan natin. Isang pangalang tila handa mong tapak-tapakan para lang sa isang walang kwentang magnanakaw." "Hindi siya magnanakaw." "Talaga? Kung ganon, ano siya? Isang santa?" "Biktima siya. At sa tingin ko si Dad." Hindi matuloy ni Miguel ang mga salita. Ang ideya ay napakasama para bigkasin. Isang tawa ang kumawala kay Victoria. Walang saya. Nakakakilabot. "Ang ama mo? Naglakas loob kang akusahan ang yumaong ama mo? Ang tatay mong nagtrabaho ng husto para ibigay sa iyo ang lahat? How dare you?" Pak! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Mabilis at malakas. Tumama ang palad ni Victoria sa pisngi ni Miguel. Napatanga si Miguel, hindi sa sakit, kundi sa gulat.
Nanlilisik ang mga mata ni Victoria. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng babaeng iyan sa pamamahay na ito at huwag mong dudungisan ang alaala ng iyong ama. Imbes na matakot, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Kinumpirma mo lang, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kasiguraduhan. Ang sampal na yon ay hindi para sa akin, para sa kanya. Para sa katotohanang itinatago mo sa loob ng maraming taon. Biglang natigilan si Victoria. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak, isang determinasyong hindi niya pa nakikita dati. Ang kanyang maliit na leon ay nagiging isang halimaw na hindi niya kayang kontrolin. Lumayas ka, utos niya. Ang boses ay nanginginig. Lumayas ka sa bahay ko. With pleasure, sagot ni Miguel. Tumalikod siya at naglakad palabas. Ang sampal na yon na ang kanyang patunay. Pagkasara ng pinto, huminto siya sa gitna ng kadiliman. Kinuha niya ang telepono. Idinial niya ang numero ng pinakamagaling na private investigator sa bansa. Patrick, si Miguel Altamirano ito, sabi niya nang may sumagot. May trabaho ako para sa'yo. Gusto kong halungkatin mo ang lahat tungkol sa nanay ko, si Doña Victoria Altamirano. Lahat ng sikreto niya. At Patrick, huwag kang magtipid sa gastos. Ibinaba niya ang tawag. Tumingala siya sa mansyon na tila isang malaking puntod ng mga nabubulok na sikreto. Ang sakit ng sampal sa kanyang pisngi ang gumising sa kanya. Opisyal nang nagsimula ang digmaan. Ang lumang opisina ni Don Ricardo Altamirano ay matatagpuan sa ikalawang palapag ng Altamirano Tower sa Makati. Simula nang mamatay siya dahil sa atake sa puso, 2 taon na ang nakalipas, ang silid ay nanatiling nakakandado. Isang dambana para sa isang taong itinuturing na haligi ng industriya. Si Victoria ang nagpumilit na panatilihin itong ganito. Parang isang museo. Ngunit ngayon, si Miguel ay nakatayo sa loob, lumalabag sa hindi nakasulat na batas ng kanyang ina. Ang silid ay amoy lumang papel, mamahaling tabako at alikabok. Walang nagbago. Ang malaking mahogany desk, ang mga tropeyo ng golf, ang mga litrato ni Ricardo kasama ang mga politiko at negosyante. Lahat ay nagpapakita ng isang buhay na puno ng tagumpay. Ngunit alam na ngayon ni Miguel na ang lahat ng ito ay isang harapan. Sinimulan niyang halughugin ang mga drawer, mga kontrata, financial reports. Lahat ay malinis, masyadong malinis. Ang kanyang ama ay isang maingat na tao. Halos sumuko na siya nang mapansin niya ang isang bahagyang hindi pantay na panel sa ilalim ng gitnang drawer. Isa itong false bottom. Gamit ang isang letter opener, dahan-dahan niya itong sinikwat. Sa loob ay may isang maliit na itim na kahon. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang binubuksan ito. Hindi pera o ilegal na dokumento ang laman, kundi 2 bagay na tila walang halaga para sa isang bilyonaryo. Una, isang mumurahing plastik na ipit sa buhok, kulay rosas. May maliit na disenyo ng bulaklak. Pangalawa, isang luma at naninilaw na ultrasound picture. Walang pangalan, tanging ang petsa lang na nakatatak sa gilid. 6 na taon at 7 buwan na ang nakalipas. Napatitig si Miguel sa malabong imahe ng isang fetus. Ang ipit, ang petsa. Lahat ay tumutugma sa panahon bago nawala si Elara. Bakit ito itatago ng kanyang ama? Ito ba ay isang tropeyo ng kanyang pananamantala o isang tanda ng baluktot na pagsisisi? Ang imahe ng perpektong ama ay tuluyang nabasag. Ibinulsa niya ang mga ebidensya at mabilis na lumabas, na parang hinahabol ng mga multo ng nakaraan. Sa isang coffee shop na malayo sa mata ng publiko, nakipagkita si Miguel kay Patrick, ang private investigator. Nakuha ko na ang initial background check kay Elara Santos. Bungad ni Patrick, sabay abot ng isang brown envelope. Ulila, galing probinsya. Malinis ang record bago pumasok sa pamilya niyo. Walang boyfriend, walang bisyo.
Masipag, tahimik, ang perpektong kasambahay. Binuksan ni Miguel ang folder. Isang lumang ID picture ni Elara ang tumambad sa kanya. Bata pa, may inosenteng ngiti. At ang kaso ng pagnanakaw? Tanong ni Miguel. Walang formal na kaso, sagot ni Patrick. May police report, oo, pero hindi isinampa sa korte. Ang sabi sa blotter, nagdesisyon ng pamilya Altamirano na huwag nang ituloy ang kaso out of mercy. Pinalayas na lang si Elara. Awa, mapait na ulit ni Miguel. Hindi ganyan ang nanay ko. Eksakto, tumango si Patrick. At heto ang mas interesante. Dalawa sa mga pulis na rumesponde ng gabing yon ay biglang nagkaroon ng malaking deposito sa bangko ilang araw matapos ang insidente. Pagkatapos noon, pareho silang nag-early retirement. Suhol! Nagtiimbagang si Miguel. Patrick, I need you to dig deeper. Utos ni Miguel. Inilapag ang ultrasound picture at ang ipit sa mesa. Alamin mo kung nasaan si Elara noong mga buwan bago siya pinaalis. At higit sa lahat, kailangan ko ng koneksyon sa pagitan niya at ng ama ko. Tumingin si Patrick kay Miguel, ang ekspresyon ay seryoso. Sir Miguel, ang ina niyo, si Doña Victoria, ay hindi basta-basta. Marami siyang koneksyon. Kayang-kaya niyang ibaon ang investigasyong ito bago pa man tayo magsimula. Alam ko, matatag na sagot ni Miguel, kaya binabayaran kita ng malaki. Hanapin mo ang katotohanan, Patrick. Gaano man kapangit. Bumalik si Miguel sa ospital ng gabing iyon. Si Elara ay inilipat na sa isang pribadong kwarto. Si Leo ay natutulog sa isang sofa bed. Yakap ang isang bagong teddy bear na binili ni Miguel. Umupo si Miguel sa silyang malapit sa kama. Tinititigan ang mukha ni Elara. Ngayon niya lang napansin kung gaano ito kabata. Biglang gumalaw si Elara. Dumilat ang kanyang mga mata, puno ng purong takot at pagkataranta. Hindi! Hindi! Bitawan niyo ko! Sigaw niya, ang boses ay paos. Sinubukan niyang bumangon, hinihila ang mga tubo ng swero. Ang monitor ng puso ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Elara, huminahon ka! Mabilis na tumayo si Miguel. Hinawakan ang mga balikat nito para pigilan siya. Kukunin nila siya. Kukunin niya ang anak ko. Wag, parang awan niyo na. Nagpupumiglas siya, ang mga mata ay dilat na dilat. Nakatingin sa isang bagay na wala naman doon. Isang bangungot na gising. Nagising si Leo sa ingay at nagsimulang umiyak. Inay! Inay! Dali-daling pumasok ang mga nurse at nagturok ng pampakalma kay Elara. Habang unti-unting humuhupa ang epekto ng gamot, tumitig si Elara kay Miguel. Ang takot ay naroon pa rin, pero may kasama ng pagkilala at luha. Bakit? Bulong niya. Bakit mo kami dinala dito? Mahahanap niya kami. Sinabi niya, papatayin niya kami. Hinawakan ni Miguel ang malamig at payat na kamay ni Elara. Sino Elara? Sino ang nagsabi niyan? Pumikit si Elara. Ang mga luha ay tumulo sa kanyang pisngi. Ang takot ay nakaukit sa kanyang kaluluwa. Ang senyora, nanginginig niyang sagot. Si Doña Victoria, bago niya ako itapon palabas, binulungan niya ako. Sabi niya, kung magpapakita ka pa o may sasabihin ka, kahit kanino, hindi lang ikaw ang papatayin ko. Pati ang nasa sinapupunan mo. Napapikit si Miguel. Ang galit ay parang bulkang pumuputok sa kanyang dibdib. Ang kanyang ama ang nagsimula ng apoy, ngunit ang kanyang ina ang nagbuhos ng gasolina at sinunog ang buong buhay ng babaeng ito. Hindi na mangyayari yon, Elara. Pangako ni Miguel. Ang boses ay mababa, ngunit matigas na parang bakal. Tinitigan niya si Elara sa mata. Nandito na ako, at hinding-hindi ko hahayaang saktan kayo ulit ng kahit sino sa pamilya ko. Kahit pa ang sarili kong ina. Ang paglabas sa ospital ay hindi pag-uwi sa dati nilang mundo. Para kina Elara at Leo, ito ay pagpasok sa isang dimensyon na hindi nila akalaing umiiral. Dinala sila ni Miguel sa isang fully furnished 3-bedroom condominium unit sa isang high-end building sa Bonifacio Global City.
Ang lugar ay may 24 oras na seguridad, mga CCTV camera at access card system, isang modernong kuta. Nang bumukas ang pinto, nanatiling nakatayo si Ilara sa labas. Tila natatakot tumapak sa loob. Si Leo, sa kabilang banda, ay parang isang ibon na pinalaya mula sa hawla. Inay, tingnan mo, ang laki. Sigaw ng bata, tumakbo sa malambot na carpet at gumulong-gulong na parang ito ang pinakamasarap na kama sa buong mundo. Tumingin siya sa bintanang mula sahig hanggang kisame. Wow, ang taas natin. Parang mga langgam lang yung mga kotse. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ilara habang pinapanood ang anak, ngunit agad din itong napalitan ng pagkabalisa. Sir Miguel, hindi po namin to kayang bayaran. Masyado po ito. Huwag mong isipin yan, Ilara. Mahinahong sabi ni Miguel. This is a safe house. Walang makakapasok dito. Ang kailangan ko lang ay magpagaling ka at maging ligtas kayo. Kinabukasan, bumalik si Miguel dala ang mga paper bag. Para kay Leo, may mga bagong damit, sapatos at laruan. Para kay Ilara, may mga simpleng damit at isang bagong cellphone. Ito para sa'yo, sabi ni Miguel. Inaabot ang cellphone. Nakasave na ang numero ko diyan. Gamitin mo yan para tawagan ako kung may kailangan ka. Si Leo, na hindi pa nakakakita ng ganoong karaming laruan sa buong buhay niya, ay hindi alam kung alin ang uunahin. Maingat niyang kinuha ang isang pulang remote-controlled na kotse. Hinahaplos ito na parang isang alagang hayop. Tumingin siya sa ina, humihingi ng permiso. Tumango si Ilara at isang nagagalak na ngiti ang pumunit sa mukha ni Leo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Ilara sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Napaupo siya sa sofa at nagsimulang umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan, ang pasasalamat. Salamat. Salamat po, Sir Miguel. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Salamat sa pagbibigay sa anak ko ng pagkakataong maging bata. Hinayaan lang siya ni Miguel na ilabas ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 6 na taon. Nang sa wakas ay huminahon na siya, umupo si Miguel sa silyang nasa tapat niya. Ilara, malumanay niyang simula. Alam kong mahirap, pero para matulungan kita, para mabigyan natin ng hustisya ang nangyari sa inyo, kailangan kong malaman ang lahat, simula sa umpisa. Huminga ng malalim si Ilara, tumingin kay Leo na masayang naglalaro, at tila humugot ng lakas mula rito. Ito na ang pagkakataon. 18 taong gulang po ako nang magsimula akong magtrabaho sa inyo. Simula niya, ang boses ay nanginginig pa rin. Ang inyo pong ina, si Doña Victoria, palagi po siyang galit sa akin. Kahit anong gawin ko, may mali. Boba raw ako, tamad, walang kwenta. Pinapahiya niya ako sa harap ng ibang katulong, sa harap ng mga bisita ninyo. Nakinig lang si Miguel, ang mga kamay ay nakakuyom. Ang ama niyo po, si Don Ricardo, iba po siya. Sa una mabait, pero napapansin ko po ang pagtingin niya sa akin. Yung titig na parang hinuhubaran ka. Natatakot po ako, pero sino ang pagsasabihan ko, mawawalan ako ng trabaho. Tumigil siya, lumunok. Ang susunod na mga salita ay mas mahirap bigkasin. Nagsimula po siyang i-corner ako sa mga lugar na walang tao. Sa library, sa wine cellar. Sinusubukan niya akong hawakan. Lagi po akong nakakatakas hanggang sa isang gabi. Muling namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. 20 taong gulang na po ako noon. Gabi na. Ako na lang po ang gising. Naglilinis sa library. Pumasok po siya. Lasing. Napatigil siya, nanginginig sa alaala. Doon po sa sahig ng library. Tinakpan niya ang bibig ko. Ang sabi niya, kung sisigaw ka, papatayin kita. Wala po akong nagawa. Napakalakas niya. Hindi makahinga si Miguel. Bawat salita ni Ilara ay parang kutsilyong sumasaksak sa imahe ng kanyang ama. Nangyari po yun ng ilang beses pa pagkatapos. Patuloy ni Ilara, ang boses ay parang bulong.
Hanggang sa nalaman kong buntis ako. Natakot ako, pero may isang bahagi sa akin na masaya. Magkakaroon ako ng sarili kong pamilya, isang taong magmamahal sa akin. Tumingin siya kay Leo nang may pagmamahal na kayang magpabago ng isang madilim na silid. Hindi ko po alam kung paano, pero nalaman ni Doña Victoria. Siguro nakita niya ang mga pagsusuka ko o baka nahanap niya ang pregnancy test na tinago ko. Isang araw, tinawag niya ako sa kwarto niya, isinara ang pinto at sinabi sa akin ng malamig, "Ipapalaglag mo yan bukas." Napasinghap si Miguel. Sinabi ko po na hindi. Matatag na sabi ni Elara. Ang alaala ay nagbigay sa kanya ng panandaliang tapang. Sabi ko, anak ko to. Karapatan kong isilang siya. Ang mukha ni Elara ay nagbago, binalot ng takot. Doon po siya nagalit na parang demonyo. Kinaladkad niya ako palabas, pilit na isinasakay sa kotse. Dadalhin daw niya ako sa isang kumadrona sa Tondo. Nagpumiglas po ako. Sumigaw. Kumapit ako sa gate. Kinailangan pa akong tanggalin ng isa sa mga security guard sa pagkakahawak ko. Nang makita niyang hindi niya ako mapipilit, nagbago po ang plano niya. Patuloy ni Elara. Kinabukasan, habang naglilinis ako, tinawag niya ang lahat. Kayo po, wala kayo noon. Nasa business trip kayo sa Singapore. Pero nandoon po si Ma'am Bianca at ang asawa niya, si Sir Carlo. Tinawag niya ang lahat ng katulong, mga gwardya at ang pulis. Nangunot ang noo ni Miguel. Ang pulis? Bakit? Kasi po, nagtanim siya ng ebidensya. Sabi ni Elara, ang boses ay basag na. May mga luma siyang alahas na hindi na ginagamit. Itinago niya po yun sa ilalim ng unan ko. Sa harap ng lahat, binuksan niya ang aparador ko, hinalughog ang gamit ko, at natagpuan ang mga alahas. Ang eksena ay malinaw na naglaro sa isipan ni Miguel. Isang sirko ng kahihiyan na idinirihi mismo ng kanyang ina. Si Ma'am Bianca po nagsisigaw. Magnanakaw daw ako, ahas. Si Sir Carlo, tahimik lang, hindi makatingin sa akin. At ang pinakamasakit po, huminga ng malalim si Elara. Sumigaw po si Doña Victoria. Ang sabi niya sa lahat, kaya daw ako nagnakaw ay dahil buntis ako. Kay Sir Carlo, inakit ko raw ang asawa ng kapatid ninyo. Natigilan si Miguel. Ano? Bakit si Carlo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Elara. Kasi po, hindi nila pwedeng sabihin ang totoo. Hindi nila pwedeng sabihin na ang ama ay si Don Ricardo, ang kagalang-galang na Altamirano. Mas madaling isisi sa isang manugang na may problema sa negosyo. Sigurado po ako, binayaran siya ng nanay niyo para akuin ang kasalanan, para manahimik. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na sa isip ni Miguel. Ang pananahimik ni Carlo, ang galit ni Bianca, lahat ay isang palabas. Dinala po ako sa presinto pero hindi rin ako ikinulong. Pero kinuha po ni Doña Victoria ang lahat ng gamit ko. Ang wallet ko, ang ID, ang SSS. Ebidensya raw. Pinalayas niya ako na walang-wala. At bago po ako tuluyang makalabas ng gate, pagtatapos ni Elara, ang boses ay naging isang halos hindi marinig na bulong, puno ng takot na kahit 6 na taon ay hindi nabura. Hinawakan niya ako sa braso. Idinikit niya ang mukha niya sa akin at bumulong. Napatigil si Elara. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Muling naririnig ang bawat salita. Kung makita ko ulit ang pagmumukha mo o marinig ko lang na binanggit mo ang pangalan ng pamilya namin, papatayin kita at kukunin ko ang bastardo mo. Naiintindihan mo? Ang huling mga salita ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng condominium unit. Naniwala po ako sa kanya. Sabi ni Elara, ang mga luha ay muling dumaloy. Nakita ko po sa mga mata niya, hindi po siya nagbibiro. Hindi na makapagsalita si Miguel. Ang galit sa kanyang puso ay napakainit, napakatindi. Hindi lang pala niya itinapon si Elara. Inilibing niya ito ng buhay. Kaya po ako tumakas. Pagpapatuloy niya. Nagpalipat-lipat sa mga shelter na malimos. Nang isilang ko si Leo
Wala po akong kahit anong dokumento, walang birth certificate, walang pag-asa. Hanggang sa napadpad po ako sa lugar na alam kong hinding-hindi ako hahanapin ng mga taong tulad ninyo. Sa basurahan. Doon po kami nagtayo ng barong-barong. Doon po lumaki si Leo. Doon po kami naghintay na mamatay. Tumayo si Miguel, hindi na makaupo. Naglakad siya papunta sa bintana. Tinitingnan ang mga nagkikislapang ilaw ng syudad. Humarap siyang muli kay Elara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng bakal na determinasyon. Hindi na ngayon, mariin niyang sabi. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang takot. Lumuhod siya sa harap ni Elara. Tinitigan ito sa mata para makita nito ang katapatan sa kanyang mga salita. Elara, nakikinig ka ba sa akin? Gagawin ko ang lahat para pagbayaran ng nanay ko ang ginawa niya sa inyo. Bawat kasinungalingan, bawat pagbabanta, bawat araw na nagdusa kayo sa impyernong yon. Ibabalik ko sa kanya ang lahat. Pangako ko yan. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ni Miguel sa mga mata ni Elara, kundi isang maliit, nanginginig na kislap ng pag-asa. Natagpuan ni Miguel ang kanyang ate, si Bianca, sa lugar kung saan ito madalas magtago mula sa sarili nitong mundo. Isang madilim at mamahaling cocktail bar sa The Fort. Nakaupo itong mag-isa sa isang sulok, napapalibutan ng usok ng sigarilyo at halos walang lamang baso ng whiskey. Ang kanyang perpektong ayos ay isang manipis na balatkayo para sa gulo sa kanyang mga mata. Well, look what the cat dragged in, sabi ni Bianca nang hindi tumitingin. Ang boses ay may bahid ng alak at sarkasmo. Ang mahal kong kapatid, ang golden boy. Anong milagro at napadpad ka sa lungga ng mga makasalanan? Umupo si Miguel sa tapat niya. Kailangan kitang makausap, Bianca. Makausap? Tumawa siya ng mapait. Hindi tayo nag-uusap, Miguel. Nag-a-attend tayo ng family dinners at nagpapanggap na gusto natin ang isa't isa. Yan ang ginagawa natin. Itinaas niya ang kamay para tawagin ang waiter. Another round. Hindi ako naparito para makipag-inuman. Seryosong sabi ni Miguel. Hinaharang ang waiter gamit ang isang senyas. Naparito ako para sa katotohanan. Tumingin sa wakas si Bianca sa kanya. Ang mga mata ay naniningkit. Katotohanan. Huwag mo akong simulan, Miguel. Baka hindi mo magustuhan ang maririnig mo. Si Elara, diretsong sabi ni Miguel. Natagpuan ko siya. Buhay siya. Ang ngiti sa mukha ni Bianca ay naglaho. Inilapag niya ang baso nang may kaunting kalabog. At ano ngayon? Magpapadala ka ba ng bulaklak sa ospital para sa magnanakaw na sumira sa pamilya natin? Hindi siya magnanakaw at hindi niya sinira ang pamilya natin. Giit ni Miguel. Ang pamilya natin matagal nang sira. Siya lang ang naging biktima. Muling tumawa si Bianca. Mas malakas ngayon, mas desperado. Biktima? Michael, biktima. Inakit niya ang asawa ko. Nilandin niya si Carlo sa ilalim mismo ng pamamahay natin. Buntis siya sa anak ng asawa ko. Ang bawat salita ay parang bala. Ngunit halata na ang target ay hindi si Miguel, kundi ang sarili niya. Huwag ka nang magsinungaling. Bianca? Mahinahon ngunit mariing sabi ni Miguel. Inilabas niya ang telepono at ipinatong sa mesa. Pinakalkal ko ang mga phone records ni Mommy mula 6 na taon na ang nakalipas. Isang araw matapos mapaalis si Elara, may 3 tawag siya kay Carlo. At ang pangatlo ay isang wire transfer ng 5 milyon mula sa isa sa mga foundation ni Mommy papunta sa bangko ni Carlo. Nanigas si Bianca. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napatitig siya sa telepono na para bang ito ay isang ahas. Binayaran ni Mommy si Carlo para manahimik, para ako'y ng kasalanan ni Daddy. Patuloy ni Miguel, ang boses ay walang awa. At ikaw, alam mo ang lahat mula pa sa simula. At hinayaan mong yurakan ng isang inosenteng babae para lang pagtakpan ang halimaw na ama natin. Tumigil ka! Bulong ni Bianca. Ang mga kamay ay nanginginig. Bakit, Bianca?
Bakit ka pumayag? Dahil ba takot ka kay Mommy? O dahil mas madaling magkunwari na si Carlo ang may kasalanan kaysa harapin ang katotohanan na ang sarili nating ama ay isang rapist? Doon na sumabog si Bianca. Dinampot niya ang baso ng whiskey at ibinato ito sa pader sa likod ni Miguel. Ang tunog ng nabasag na salamin ay pumunit sa tahimik na kapaligiran ng bar. "Tumigil ka na!" Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Tumayo siya, nanginginig mula ulo hanggang paa. "Ano bang alam mo, Miguel? Ano bang alam mo sa pagiging biktima? Wala. Dahil ikaw ang paborito. Ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang laging protektado." Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Dala ang 6 na taon ng pinipigilang galit at pagdurusa. "Oh, nagsinungaling ako," umamin siya. "Nagsinungaling ako dahil yon ang gusto ni Mommy. Dahil sinabi niya na kung hindi ako mananahimik, sisirain niya hindi lang ako, kundi pati na rin ang kinabukasan mo. Lagi kanyang ginagamit laban sa akin." Hinampas niya ang mesa. "Gusto mong malaman ang katotohanan? Oo, halimaw si Daddy. Pero si Mommy ang demonyo. Siya ang naglilinis ng lahat ng kalat. Siya ang nagtatapon ng mga basura." Napatitig siya kay Miguel. Ang mga mata ay nagliliyab. "Ginawa niya rin sa akin yon, Miguel?" Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa gitna ng bar. Napahinto si Miguel sa paghinga. Nung 18 ako," patuloy ni Bianca, ang boses ay naging isang nanginginig na bulong. "Sa birthday party ko, lasing siya. Pumasok siya sa kwarto ko," ang sabi niya. "May regalo pa raw siya sa akin." Hindi na niya matuloy. Napahagulgol na lang siya. Ang buong mundo ni Miguel ay gumuho. Sa pangalawang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, ang kanyang ama ay hindi lang nanakit ng mga katulong, pati ang sarili niyang anak. "Sinubukan kong sabihin kay Mommy kinabukasan," sabi ni Bianca sa pagitan ng mga hikbi. "Alam mo ang ginawa niya? Sinampal niya ako. Ang sabi niya, guni-guni ko lang daw yon. Pagkatapos, dinala niya ako sa isang psychiatrist at pinainom ako ng mga gamot na nagpatulog sa akin ng 1 linggo. Para makalimot." Napatayo si Miguel. Ang pagnanais na basagin ang isang bagay ay kumukulo sa loob niya. Hinila ni Bianca ang kwelyo ng kanyang damit. Desperado. "Kaya noong nangyari yon kay Ilara, nainggit ako sa kanya, Miguel. Nainggit ako dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na isilang ang anak niya. Isang lakas ng loob na hindi ko kailanman nagkaroon. Naging duwag ako. Kaya sinunod ko na lang si Mommy dahil mas madaling maging duwag kaysa mabasag ulit." Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang perpektong ayos ay tuluyan ng nasira habang paulit-ulit na ibinubulong ang mga salitang, "Duwag ako, duwag ako." Umupo si Miguel sa sahig sa tabi niya, hindi para yakapin siya, kundi dahil ang sarili niyang mga binti ay hindi na siya kayang suportahan. Ang kapatid na babae na lagi niyang itinuring na perpekto ay matagal na palang basag sa loob. Ang kanilang pamilya ay hindi isang bahay na gawa sa salamin. Ito ay isang bahay na gawa sa mga basag na piraso. Ang katahimikan ni Miguel ay isang bagay na hindi sanay si Victoria. Sa loob ng halos 1 linggo, hindi ito tumatawag, hindi nagpapakita sa mansyon. Ang katahimikang ito ay mas nakakabahala kaysa sa isang hayagang paghihimagsik. Ito ay nangangamoy ng pagpaplano. Nakatayo si Victoria sa kanyang study, tinitingnan ng oil painting ng yumaong asawa. "Hangal ka, Ricardo," bulong niya sa larawan. "Kahit sa libingan mo, nag-iiwan ka pa rin ng kalat." Kinuha niya ang telepono at idinial ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. "Roman," sabi niya nang may sumagot. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. "Ako ito. May trabaho ako para sa'yo. Isang clean-up job." Si Roman ang fixer ni Victoria, isang dating pulis na napatalsik sa serbisyo dahil sa korupsyon. "Hanapin mo ang babae, si Ilara Santos, at ang kanyang anak," utos ni Victoria.
Sabi ng anak ko, nasa ospital sila. Gusto kong malaman kung saang ospital. Gusto kong may mga mata sa kanya 24/7. Naiintindihan mo? Opo, Doña Victoria. Sagot ng boses sa kabilang linya. May special instructions po ba kapag nahanap na sila? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Victoria. Sa ngayon, magmasid ka lang. Kailangan kong malaman kung ano ang binabalak ng anak ko. At Roman, maging maingat ka. Walang dapat makaalam, lalo na ang anak ko. Sa sumunod na 2 araw, nagsimulang kumilos ang mga galamay ni Victoria. Hinalughog ng mga tao ni Roman ang records ng lahat ng pribadong ospital sa Metro Manila. Samantala, tinawagan ni Victoria si Bianca ng ilang beses, ngunit laging sa voicemail ito napupunta. Sa huli, pinuntahan niya ito. Naabutan niyang nakakulong si Bianca sa madilim na silid. Amoy alak. Bumangon ka, Bianca. Utos ni Victoria, binuksan ang mga kurtina. Tingnan mo ang sarili mo. Ang kapatid mo ay nababaliw na at kailangan kita sa panig ko. Wala na tayong pamilya, Mommy. Sagot ni Bianca, umupo sa kama. Isang malaking kasinungalingan lang ang lahat. Ang pamilya ay hindi tungkol sa katotohanan, Bianca. Tungkol ito sa katapatan. Tungkol ito sa kaligtasan. Mariing, sabi ni Victoria. Kung ano man ang sinabi sa'yo ng kapatid mo, kalimutan mo na. Gawa-gawa lang yon ng isang desperadong babae para makakuha ng pera. Tinitigan ni Bianca ang ina at sa unang pagkakataon, wala nang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng awa. Paano mo nagagawa yan, Ma? Paano mo niloloko ang sarili mo? Ginagawa ko ang nararapat, giit ni Victoria. Pinoprotektahan ko ang legasiya ng ama mo. Legasiya niya? Tumawa ng mapait si Bianca. Anong legasiya? Ang pagiging isang halimaw? Hindi mo pinrotektahan ang legasiya niya. Mommy, kinonsinti mo ang isang halimaw. Sa sandaling iyon, alam na ni Victoria na nawala na sa kanya si Bianca. Ang kanyang anak na babae, ang kanyang pinaka-epektibong sandata, ay wala na sa kanyang kontrol. Kinagabihan, tumawag si Roman. Donya, nahanap na namin. Hindi siya nakarehistro sa pangalan niya. Ginamit ng anak niyo ang isa sa mga corporate accounts niya para magbayad sa St. Luke's BGC. Matalino? Pero nakuha namin ang impormasyon mula sa isang nurse na may malaking utang sa kasino. Magaling! Sagot ni Victoria. Nasaan sila ngayon? Inilabas na sila kahapon pero hindi namin sila masundan. Mahigpit ang seguridad na kinuha ng anak niyo. Isang itim na van na may tinted windows, walang plaka. Ex-military ang mga security. Natahimik si Victoria. Ang kanyang anak ay hindi lang nagagalit. Ito ay nag-iisip, nagpaplano. At mas mapanganib iyon. Patuloy kayong maghanap, utos niya. Doblehin mo ang bayad sa mga tao mo. Gusto kong matagpuan sila. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang perpektong mundo ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Kinuha niyang muli ang telepono at idiniyal ang numero ni Miguel. Nang sumagot ito, ang boses niya ay nagbago. Ang lamig ay napalitan ng huwad na init at pag-aalala. Miguel, anak, sabi niya, ang boses ay malambing. Hindi ka na tumatawag, nag-aalala ko sa'yo. Busy ako, Ma, sagot ni Miguel. Ang boses ay walang emosyon. Please, umuwi ka na. Mag-usap tayo. Pagmamakaawa ni Victoria. Kalimutan na natin ang lahat. Pamilya tayo. We can fix this. Just come home. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ang kanyang paanyaya ay hindi isang pagsuko. Ito ay isang bitag. Pag-iisipan ko, sagot ni Miguel at ibinaba ang tawag. Ngunit alam ni Victoria na naintindihan ng anak niya ang tunay na kahulugan ng kanyang tawag. Hindi ito isang imbitasyon para sa kapayapaan. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. At sa digmaang ito, gagawin ni Victoria ang lahat para manalo. Kahit pa ang kalaban niya ay ang sarili niyang dugo. Ang sobre ay manipis lang, ngunit ang bigat nito ay parang isang block ng semento sa kamay ni Miguel.
Nakaupo siya sa kanyang pansamantalang opisina, isang bakanting unit sa parehong kondominium kung nasaan sina Ilara, na ginawa niyang war room. Sa mesa sa harap niya ay nakakalat ang mga dokumento, mga litrato at isang flowchart na nagpapakita ng koneksyon ng bawat taong sangkot sa kasinungalingan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang opisyal na dokumento mula sa isang pribadong DNA testing facility. Ang mga salita ay teknikal at malamig, ngunit ang kahulugan nito ay sumisigaw. Probability of paternity, 99.999% Ricardo Altamirano. Leo Santos, confirmed na papikit si Miguel. Hindi ito sorpresa, ngunit ang pagkakaroon ng pisikal na katibayan ay nagbigay ng bigat at pinalidad sa lahat. Ito ang kanilang pinakamalakas na sandata. Ang katotohanang hindi kayang itanggi o baliin. Itinabi niya ang resulta ng DNA at kinuha ang isa pang folder na iniwan ni Patrick. Sa loob nito ay ang mga medical records ni Bianca mula sa Wellness Haven Psychiatric Clinic, isang eksklusibong pasilidad na pag-aari ng isa sa mga kasosyo ni Victoria. Ang diagnosis, acute psychotic break with delusional fantasies. Ang treatment, intensive electroconvulsive therapy and high-dosage antipsychotic medication. Ikinulong ng kanyang ina ang kanyang ate at sinira ang isipan nito para lang pagtakpan ng isang krimen. Halimaw, bulong ni Miguel sa sarili, ngunit hindi na niya tinutukoy ang kanyang ama. Determinado, kinuha niya ang telepono. Oras na para kausapin ang isa pang multo mula sa nakaraan. Si Carlo, ang dating asawa ni Bianca, ay natagpuan ni Patrick na nakatira sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Ang kanyang negosyo ay bumagsak ilang taon matapos ang diborsyo. At ngayon ay nabubuhay na lang siya sa kung anumang natitira sa 5 milyong ibinayad sa kanya ni Victoria. Nang pagbuksan ni Carlo ng pinto si Miguel, ang una niyang reaksyon ay takot. Anong ginagawa mo dito? Mag-usap tayo, Carlo, sabi ni Miguel. Pumasok sa loob ng walang paanyaya. Ang apartment ay amoy alak at kabiguan. Wala tayong dapat pag-usapan. Meron, sabi ni Miguel. Umupo sa isang lumang sofa. 5 milyon. Yan ang halaga ng pananahimik mo. Ang halaga ng pagsira sa buhay ng isang inosenteng babae. Sulit ba? Napailing si Carlo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi. Madaling magsalita para sa'yo, Miguel. Hindi ikaw ang nalulunod sa utang. Hindi ikaw ang tinakot ng biyenan mong demonyo na kung hindi ka susunod, sisiguraduhin niyang hindi ka na makakabangon habang buhay. Kaya pinili mo ang pera at kaduwagan. Malamig na sabi ni Miguel. Pinili kong mabuhay, sigaw ni Carlo. Katulad ng ginagawa ng lahat sa pamilya niyo. Survival of the fittest. Yan ang turo ng nanay mo, di ba? Hinayaan niyang ilabas ni Carlo ang lahat ng galit. May pagkakataon kang itama ang lahat, alok ni Miguel. Ibabaon ko ang nanay ko at kailangan ko ang testimonya mo. Tumawa si Carlo. At anong mapapala ko? Kakasuhan din ako. Immunity, sagot ni Miguel. Aayusin ng mga abogado ko. Tumestigo ka laban kay Victoria at makakalaya ka. Dadagdagan ko pa ng 5 milyon ang bank account mo, isang relocation fee. Tinitigan ni Carlos si Miguel, sinusubukang basahin kung nagsisinungaling ito. Ngunit ang nakita niya lang ay isang malamig na determinasyon. Bakit mo to ginagawa, Miguel? Ginagawa ko to para sa lahat ng sinira niya. Sagot ni Miguel. Para kay Ilara, para kay Bianca, at para sa sarili ko. Matagal na natahimik si Carlo, nag-iisip. Pera, kalayaan, at isang maliit na piraso ng pagtubos. Sige, sabi niya sa wakas. Kasama ako. Kinagabihan, ipinatawag ni Miguel si Ilara at Bianca sa kanyang war room. Ito ang unang pagkakataon na muling magkikita ang dalawang babae matapos ang 6 na taon. Ang tensyon ay halos mahahawakan. Si Ilara ay nakayuko, hindi makatingin kay Bianca. Si Bianca naman ay nakatayo sa isang sulok, yakap ang sarili.
Salamat sa pagpunta ninyo. Simula ni Miguel. Ate, dahan-dahang lumapit si Bianca kay Elara. Nanginginig ang kanyang mga labi. Elara, ako. Hindi niya mahanap ang mga tamang salita. Ang sorry ay tila napakaliit at walang kwenta. Ngunit tumingala si Elara at sa kanyang mga mata, walang galit. Tanging isang malalim na kalungkutan. Alam ko po, ma'am, mahinang sabi ni Elara. Sinabi po sa akin ni Sir Miguel, alam ko na po ang nangyari sa inyo. Ang simpleng pag-amin na yon ay parang gripong nagbukas sa lahat ng emosyon ni Bianca. Napahagulgol siya. Patawarin mo ko. Naging duwag ako. Hinayaan kitang masaktan. Patawarin mo ko. Sa gulat ng lahat, si Elara ang unang gumalaw. Lumapit siya kay Bianca at marahang hinawakan ang braso nito. Dalawang babae, parehong biktima ng iisang pamilya, ng iisang sistema ng kasamaan. Sa sandaling iyon, sila ay hindi na amo at katulong. Sila ay mga nakaligtas. Pinunasan ni Miguel ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak. Hinayaan niya silang magdamayan bago siya muling nagsalita. May plano ako, sabi niya, at ang lahat ng atensyon ay nabaling sa kanya. Hindi natin siya pwedeng labanan sa korte ng tahimik. Gagamitin niya ang pera at koneksyon niya para ibaon ang kaso. Kailangan nating ilabas ang lahat sa isang lugar na hindi niya kontrolado. Sa isang lugar na puno ng media at ng mga matataas na tao. Sa isang lugar kung saan ang kahihiyan ay mas matalim pa kaysa sa rehas ng kulungan. Inilatag niya sa mesa ang isang invitation card na may magarbong disenyo. Ang grand launching ng Paraiso Verde sa loob ng 2 linggo, nandoon ang lahat, nandoon ang media, at nandoon si Mommy sa gitna ng entablado, naghihintay na purihin. Tumingin siya sa 2 babae. At doon natin siya sisirain. Tinitigan ni Elara ang imbitasyon, ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa takot at pananabik. 6 na taon siyang nagtago sa dilim. Ngayon, hinihiling sa kanya na tumayo sa gitna ng pinakamaliwanag na ilaw. Tumingin siya sa larawan ng kanyang anak na nakadikit sa pader. Si Leo, nakangiti, hawak ang bago niyang laruan. Huminga siya ng malalim. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit may bago ng kasama ito. Determinasyon. Para kay Leo, bulong niya sa sarili bago tumingin kay Miguel ng may bagong apoy sa kanyang mga mata. Gagawin ko. Ang pagbabalik ni Miguel sa mansyon ng mga Altamirano ay parang pagpasok ng isang espiya sa teritoryo ng kalaban. Ang bawat ngiti ay kinakalkula. Ang bawat salita ay may dalang lason at panlilinlang. Pumasok siya sa malaking pinto, hindi bilang isang rebelding anak, kundi bilang isang alibughang tupa na nagsisisi. Naabutan niya si Victoria sa hardin, nag-aayos ng kanyang mga paboritong rosas. Ma, tawag niya. Ang boses ay puno ng huwad na pagod at pagsuko. Lumingon si Victoria. Ang mukha ay nagpapakita ng maingat na sorpresa. Miguel, bumalik ka? Pinag-isipan ko ang lahat, sabi ni Miguel. Iniiwasan ang kanyang tingin na parabang nahihiya. Tama ka. Mali ako. Nagpadala ako sa emosyon. Sa mga kasinungalingan ng babaeng yon. Isang ngiti ng tagumpay ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Victoria. Hinawakan niya ang pisngi ng anak. Alam kong babalik ka sa katinoan. Isa kang Altamirano. Pinoprotektahan natin ang sarili natin. Sorry, Ma. Sorry sa lahat. Kalimutan na natin yon, sabi ni Victoria, kahit na alam nilang pareho na hindi ito totoo. Ang mahalaga ay nandito ka na. Tulungan mo akong ihanda ang lahat para sa grand launching. Kailangan itong maging perpekto. Isang selebrasyon ng legasiya ng ating pamilya. Sa sumunod na 2 linggo, ginampanan ni Miguel ang kanyang papel ng perpekto. Dumadalo siya sa mga meeting, nakikipag-usap sa mga supplier, at nag-uulat kay Victoria gabi-gabi. Ang kanyang ina, na naniniwalang muli na niyang nakontrol ang anak, ay naging kampante. Ipinahinto niya ang pagmamanman ni Roman, naniniwalang tapos na ang krisis.
Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Miguel ay isang isipang abala sa paghahanda para sa digmaan. Sa gabi, sa kanyang war room sa BGC, ang tunay na trabaho ay nagsisimula. Nakikipagpulong siya sa kanyang mga abogado. Tinitiyak na ang testimonya ni Carlo ay nakuna na sa video at notaryado. Inihanda nila ang mga kasong isasampal laban kay Victoria, mula sa kidnapping at serious illegal detention hanggang sa attempted infanticide. Higit sa lahat, tinututukan niya ang paghahanda ng kanyang pinakamahalagang mga testigo, sina Elara at Bianca. Si Bianca ay nagsimula ng mag-therapy sa isang espesyalistang pinili ni Miguel. Sa bawat session, unti-unti niyang binubuksan ang kahon ng mga alaalang matagal na niyang ikinadena. Ang proseso ay masakit. Ngunit sa bawat luhang pumapatak, isang bahagi ng bigat sa kanyang dibdib ang nababawasan. Si Elara naman ay sumasailalim sa ibang uri ng paghahanda. Sa tulong ng isang public speaking coach, sinasanay niya ang sarili na magsalita sa harap ng salamin. Ako po si Elara Santos, paulit-ulit niyang sinasabi. 6 na taon po akong nanirahan sa basurahan. Ito po ang aking kwento. Sa bawat pag-uulit, ang kanyang boses ay nagiging mas matatag. Ang babaeng halos mamatay sa takot sa ospital ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang babaeng handang bawiin ang kanyang tinig. 2 araw bago ang event, naabutan ni Miguel si Elara sa sala ng safe house. Si Leo ay mahimbing nang natutulog. Si Elara naman ay nakaupo sa sahig, sa harap ng isang malaking papel kung saan isinulat niya ang kanyang buong talumpati. Hindi ko yata kaya. Sir Miguel, pag-amin niya. Paano kung makita ko siya? Baka bumalik lahat ng takot. Baka hindi ako makapagsalita. Umupo si Miguel sa tabi niya. Elara, tingnan mo ako. 6 na taon kang nabuhay sa impyerno. Araw-araw, nilabanan mo ang gutom, ang sakit, at ang kawalan ng pag-asa para lang mabuhay ang anak mo. Wala nang masihirap pa roon. Isa na lang itong huling hakbang. At hindi ka mag-iisa. Nandoon ako. Nandoon si Bianca. Ang katotohanan ng magiging kalasag mo. Tumango si Elara. Pagkatapos ay isang tanong ang lumabas sa kanyang bibig. Sir Miguel, bakit? Bakit niyo po ginagawa ang lahat ng ito? Ina niyo po siya. Tumingin si Miguel sa malayo. Dahil sa loob ng 38 taon, nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Pinrotektahan ko ang isang pangalan na hindi naman pala dapat protektahan. Ang pagtulong sa'yo? Ito ang tanging paraan para itama ang lahat ng pagkakamali ng pamilya ko. Para itama ang sarili kong pagkakamali sa pagiging bulag. Hindi lang ito para sa'yo, Elara. Ito ay para sa sarili kong katubusan. Bago matulog, pumasok si Elara sa kwarto ng anak. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Leo. Kumuha siya ng papel at nagsimulang magsulat ng isang liham para kay Leo. Kung sakaling may mangyaring masama, anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi nagtagumpay si inay. Pero huwag kang iiyak dahil ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsusulat, tumigil siya. Ginusot niya ang papel at itinapon. Hindi siya magsusulat ng isang paalam. Sa halip, kinuha niya ang kanyang talumpati at muling humarap sa salamin. Ako po si Elara Santos, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Ito ay malakas. Ito ay handa. Ang katahimikan ay malapit nang matapos. Ang bagyo ay paparating na. Ang grand ballroom ng Shangri-La at the fort ay nagliliwanag. Ang mga chandelier na kristal ay kumikislap na parang mga bituin. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, masasarap na pagkain, at ang mahinang bulungan ng kapangyarihan. Daan-daang mga panauhin, mga bilyonaryo, senador, celebrity at media ang naroroon. Sa gitna ng lahat, si Doña Victoria Altamirano ay parang isang araw na pinapalibutan ng mga planeta. Nakasuot siya ng nagniningning na pulang gown. Bawat ngiti niya ay perpekto. Bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. Ito ang kanyang gabi.
Ang gabi ng tagumpay ng Paraiso Verde, ang korona ng imperyo ng mga Altamirano. Nakatayo sa isang sulok, pinapanood ni Miguel ang lahat. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Sa tabi niya, si Bianca ay namumutla. Ang mga kamay ay kasing lamig ng yelo. Sa isang suite sa itaas, naghihintay si Ilara. Handa na? Tanong ni Miguel sa kapatid. Huminga ng malalim si Bianca. Hindi, pero gawin na natin. 8:00 ng gabi, humina ang mga ilaw. Isang spotlight ang tumutok sa entablado. Matapos ang maningning na pagpapakilala, tinawag ang CEO ng Altamirano Corporation. Ladies and gentlemen, let us all give a warm round of applause for the man of the hour, Mr. Miguel Altamirano. Umakyat si Miguel sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Lumapit siya sa podium, hinanap ng mga mata ang kanyang ina sa unahang mesa na nakangiti sa kanya ng may pagmamalaki. Ang nangiting iyon ay hindi magtatagal. Good evening, everyone. Simula niya. Ang boses ay kalmado at matatag. We are here to celebrate Paraiso Verde, a project that we believe represents the core values of the Altamirano family: legacy, integrity, and truth. Tumango si Victoria. Aprobado. But before we talk about the future, patuloy ni Miguel, we must first confront the past. The past that this family has tried so hard to bury. A past built on hidden crimes, silenced victims, and protected lies. Ang ngiti ni Victoria ay naglaho. Ang bulungan sa ballroom ay biglang humina. Nagbigay siya ng senyas sa technical booth. Ang dalawang malalaking LED screen sa magkabilang gilid ng entablado ay biglang umilaw. Hindi mga larawan ng Paraiso Verde ang lumabas, kundi isang larawang magpapatigil sa paghinga ng lahat. Si Ilara Santos, butot balat. Nakahandusay sa gitna ng basurahan habang si Leo ay umiiyak sa kanyang tabi. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. This is Ilara Santos, sabi ni Miguel, ang boses ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. She worked for my family for 10 years. She was humiliated daily by my mother. And at the age of 20, she was raped by my father, Ricardo Altamirano. Isang pagsabog ng mga bulungan. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash. Sinungaling! Sigaw ni Victoria, sinusubukang tumayo. Ngunit isang security guard, tauhan ni Miguel, ay marahang umiling. Isang tahimik na babala. Hindi siya pinansin ni Miguel. Nagpalit ang mga screen, ipinapakita ang mga pekeng dokumento ng pagnanakaw. When Ilara got pregnant, my mother tried to force her to have an abortion. When she refused, my mother framed her for theft, had her thrown out with nothing, and threatened to kill her and her unborn child if she ever came back. Ang mga screen ay muling nagpalit. Ipinapakita ang sunod-sunod na mga larawan ni Ilara sa basurahan. Ang kanyang mga sugat, ang kanyang payat na katawan. Ilang babae sa audience ang napahawak sa kanilang bibig. She lived in a dump site for 6 years with her son. Sabi ni Miguel, my brother. Yes, my brother. Leo Santos is the son of Ricardo Altamirano, and I have the DNA test to prove it. Ang resulta ng DNA, may 99.9999% compatibility, ay lumitaw sa screen. Malaki at hindi maikakaila. This is a setup. He forged everything. Sigaw ni Victoria. That horse seduced my husband. She did not seduce anyone. Dumagundong ang boses ni Miguel, puno ng galit. She was 20. He was 62. She was a maid. He was her master. There is no such thing as consent in that situation. Isang alon ng palakpakan ang nagsimula mula sa isang bahagi ng audience. And it wasn't just Ilara. Patuloy ni Miguel, ang tingin ay direktang nakatutok sa nanlilisik na mga mata ng ina. My mother silenced at least 10 other women over the past 15 years, all to protect a monster. And now, sabi ni Miguel, I would like to call on stage someone very special. My sister, Bianca Altamirano. Lahat ng ulo ay lumingon. Si Bianca, nanginginig ngunit determinado, ay umakyat sa entablado.
Kinuha niya ang mikropono. My name is Bianca Altamirano. Simulan niya. And when I was 18 years old, I was also raped by my own father. Isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw ang bumalot sa ballroom. Nakakabingi, nakakawasak. When I tried to report it, patuloy ni Bianca, ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. My mother found out. She had me forcibly committed to a psychiatric clinic for 3 months. For years, I protected her. I smiled for the cameras, but tonight, I stopped lying. My father was a rapist, and my mother was his enabler. Ang palakpakan ay sumabog. Baliw kayo! Pareho kayong baliw! Sigaw ni Victoria, nawawala na sa sarili. I will destroy you. Hindi na po ninyo magagawa yan. Isang bagong boses ang narinig, kalmado ngunit matatag. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa pasukan. Doon, naglalakad si Ilara. Dahan-dahan, may dignidad. Ang kanyang simpleng asul na damit ay parang isang tahimik na ilog sa gitna ng nagngangalit na apoy. Umakyat siya sa entablado, tumayo sa pagitan ni Miguel at Bianca. Ikaw! Namilog ang mga mata ni Victoria. Kinuha ni Ilara ang mikropono, tinitigan si Victoria hindi na bilang isang takot na katulong, kundi bilang isang kapantay. Ako po si Ilara Santos. Ako po ang babae sa mga litrato. Ang babaeng sinubukan ninyong sirain. 6 na taon po akong nagtago sa takot. Pero ngayong gabi, tapos na ang pagtatago. Isang video ang biglang umeres sa screen. Si Carlo, nakaupo, direktang nakatingin sa camera. My name is Carlo, and I accepted 5 million pesos from Victoria Altamirano to say that Ilara seduced me to protect my father-in-law. Habang nagsasalita si Carlo sa screen, si Ilara ay patuloy na nakatitig kay Victoria. 6 na taon ninyong kinuha ang buhay ko. Ngayong gabi, babawiin ko ito. Tama na! Sigaw ni Victoria. Susugurin na sana ang entablado. Ngunit sa sandaling yon, bumukas ang mga pinto sa likod ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga ahente ng NBI. Naglakad sila diretso papunta sa mesa ni Victoria. Victoria Altamirano, sabi ng opisyal, ang boses ay malakas at may autoridad. You are under arrest for multiple counts of kidnapping, serious illegal detention, falsification of public documents, and obstruction of justice. You can't do this to me. Do you know who I am? Nagwawalang sigaw ni Victoria habang pinupusasan. Yes, sagot ng opisyal. We do. Habang kinaladkad si Victoria palabas, sumisigaw, nagmumura, nanlalaban. Ang buong ballroom ay sumabog sa isang nakakabinging palakpakan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Kinukunan ng pagbagsak ng isang reyna. Sa entablado, napaluhod si Ilara, napahagulgol sa wakas. Ang bigat ng 6 na taon ay bumuhos mula sa kanya. Niyakap siya ni Miguel. Tapos na, Ilara. Tapos na. Sumali si Bianca sa yakap. 3 taong sinira ng iisang pamilya. 3 taong muling bumabangon mula sa mga abo, magkakasama. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Altamirano ay hindi isang tahimik na pagguho. Ito ay isang marahas na pagsabog na yumanig sa buong bansa. Sa loob ng ilang araw, ang kwento ni Ilara, Bianca at Victoria ay nasa lahat ng headline. Ang reyna ng Forbes Park, haharap sa habambuhay na pagkabilanggo, anghel sa basurahan, kwento ng pag-asa at pagtitiis. Magkapatid na Altamirano, ibinunyag ang madilim na lihim ng sariling pamilya. Ang social media ay sumabog. Ang hashtag na #IcoJustice for Ilara ay naging numero 1 trending topic sa loob ng isang linggo. Ang kwento ay nagbukas ng isang pambansang diskusyon tungkol sa pang-aabuso, sa agwat ng mayaman at mahirap, at sa kultura ng pananahimik. Si Victoria Altamirano, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay natalo. Tinanggihan ang kanyang piyansa. Ang kanyang mga koneksyon ay biglang naglaho. Takot na madamay sa iskandalo. Ang kanyang mga abogado ay nahirapang ipagtanggol ang isang kasong ang ebidensya
ay inilatag na sa harap ng buong mundo. 1 taon ang lumipas, ang hatol ay ibinaba sa isang siksikang courtroom. Guilty, reklusyon perpetua. Habambuhay na pagkabilanggo para kay Victoria Altamirano, walang parol. Ang kanyang mga kasabwat, ang mga pulis, ang doktor mula sa iligal na klinika, at si Roman ay nahatulan din ng mas mababang mga sentensya. Nasa korte si Ilara ng araw na yon kasama si Miguel at Bianca. Nang ihampas ng hukom ang kanyang gavel, hindi siya nagsaya. Sa halip, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya. Umiyak siya, hindi sa galak, kundi sa wakas. Sa wakas, tapos na. Sa labas ng korte, pinalibutan sila ng mga mamamahayag. Ilara, anong masasabi mo? Anong plano mo ngayon? Ngumiti si Ilara sa gitna ng kanyang mga luha. Isang nangiting umabot sa kanyang mga mata. Ngayon, sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag para marinig ng lahat. Magsisimula na akong mabuhay. Ang Paraiso Verde ay hindi na itinayo. Sa halip, ibinenta ni Miguel ang lupa at ang lahat ng assets ng Altamirano Corporation. Ginamit niya ang isang malaking bahagi ng pera para magtayo ng isang foundation at ang unang proyekto nito, ang pagbili sa buong dump site Paraiso. Sa loob ng 2 taon, ang lugar na dating simbolo ng kamatayan at pagdurusa ay sumailalim sa isang milagrosong pagbabago. Ang bundok ng basura ay inalis, ang lupa ay nilinis at ginamot. At sa mismong lugar kung saan halos namatay si Ilara, isang gusali ang itinayo. Hindi ito isang luxury resort, ito ay isang santuario. Ang Lira Sanctuary, hango sa mga pangalan ni Leo at Ilara, ay isang state-of-the-art na pasilidad para sa mga babae at batang biktima ng pang-aabuso. Nag-aalok ito ng libreng tirahan, legal at psychological counseling at mga livelihood training program. Sa araw ng inaugurasyon, si Ilara, na ngayon ay kumukuha ng kursong social work sa universidad, ang siyang nagsalita sa harap ng daan-daang tao. 6 na taon akong nanirahan sa lupang ito, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Inakala ko na ako ay basura, na ako ay walang halaga. Ngunit itinuro sa akin ng aking anak at ng mga taong tumulong sa akin na walang sino man ang basura. Lahat tayo ay may halaga. Lahat tayo ay may karapatang mabuhay ng may dignidad. Sa audience, si Miguel ay pumapalakpak. Ang puso ay puno ng pagmamalaki. Sa tabi niya, si Bianca, na ngayon ay aktibong namamahala sa isa sa mga programa ng foundation, ay nakangiti. Ang mga mata ay may bagong kislap. Si Carlo, matapos tumistigo, ay naglaho na. Naghahanap ng sarili niyang bagong simula sa ibang bansa. Si Leo, na ngayon ay isang malusog at masayahing 8 taong gulang, ay tumakbo paakyat sa entablado at niyakap ang kanyang ina. Isang hapon, ilang buwan matapos ang inaugurasyon, si Miguel at Ilara ay nakaupo sa isang bench sa bagong parke ng Lira Sanctuary. Pinapanood si Leo na nakikipaglaro sa ibang mga bata. Hindi na niya naaalala, mahinang sabi ni Ilara, nakatingin sa kanyang anak. Ang basurahan, ang gutom, parang isang masamang panaginip na lang. Mas mabuti na yon, sagot ni Miguel. Hindi niya kailangang dalhin ang bigat na yon. Nagkaroon ng isang komportabling katahimikan sa pagitan nila. Sa loob ng 3 taon, sila ay naging higit pa sa magkaibigan. Sila ay naging pamilya. Si Miguel ang naging ama, na hindi kailanman nagkaroon si Leo. Masaya ka ba, Ilara? Tanong ni Miguel, hindi tumitingin sa kanya, ngunit ang tanong ay puno ng kahulugan. Tumingin si Ilara sa kalangitan na kulay kahel dahil sa papalubog na araw. Alam mo, sa loob ng maraming taon, ang tanging alam ko lang ay ang mabuhay para sa susunod na araw. Nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng maging masaya. Tumingin siya kay Miguel, isang matamis at tapat na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Pero ngayon, oo, masaya ako.
Hindi perpekto, may mga peklat pa rin, pero masaya. You deserve it, sabi ni Miguel. We deserve it, pagtatama ni Elara. Ikaw din, Miguel. Deserve mo ring maging masaya. Sa sandaling iyon, tumakbo si Leo palapit sa kanila, pawisan at humihingal. Inay! Kuya Miguel! Tingnan niyo po! Ipinakita niya ang isang drawing na hawak niya. Isang simpleng bahay na may hardin at sa harap nito, 3 stick figures na magkakahawak kamay. Isang babae, isang lalaki, at isang maliit na bata. Sa itaas, nakasulat sa malalaking letra na may iba't ibang kulay, ang pamilya ko. Nagkatinginan si Miguel at Elara, ang kanilang mga mata ay nag-uusap sa isang wikang sila lang ang nakakaintindi. Isang wika ng pinagdaan ng sakit, ng ibinahaging tagumpay, at ng isang pag-ibig na dahan-dahang nabuo mula sa mga guho ng nakaraan. Ang ganda naman yan, champ, sabi ni Miguel. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Pwede ko bang i-frame yan? Opo, masayang sagot ni Leo bago tumakbo pabalik sa kanyang mga kalaro. Naiwan silang dalawa, magkatabi. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Elara. Hindi ito isang kilos ng pagnanasa, kundi isang kilos ng katiyakan, isang pangako. Ang pamilya Altamirano ay maaring gumuho, ngunit dito, sa lugar na dating isang impyerno, isang bagong pamilya ang isinilang, hindi sa dugo, kundi sa pagpili. Isang pamilyang itinayo sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-asang kasing liwanag ng papalubog na araw sa kanilang harapan, ang kanilang bagong simula.